Hindi ka makakaahon sa utang kung ginagawa mo pa rin ito. At masakit dito, karamihan ng Pinoy, ginagawa pa rin ito araw-araw, hindi nila napapansin. Let me guess, may sweldo ka pero parang wala. Pagdating ng sahod, bayad agad ng utang, bills, kung ano-ano, tapos after ilang araw, ubos na. Minsan kulang pa. Tapos mapapaisip ka, bakit ganito? Nagtatrabaho naman ako ah. Bakit parang hindi ako umaasenso? Alam mo, hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipino ang ganito ang sitwasyon ngayon. Hindi dahil tamad sila, hindi dahil wala silang pangarap, kundi dahil may mga mali silang ginagawa na akala nila normal lang. So, bago kita bigyan ng step by step kung paano makaahon sa utang, kailangan mo munang maintindihan ano ba yung mga bagay na lalo kang nilulubog? Kasi kahit anong sipag mo, kung mali yung system mo, babalik at babalik ka lang sa utang. Mga mali na dapat itigil. Unang mali, umuutang ka para pambayad ng utang. Real talk, parang solusyon siya pero hindi talaga. Akala mo nakakahinga ka, pero ang totoo, pinapasa mo lang yung problema sa future mo. Halimbawa, may utang ka na 10,000 tapos umutang ka ulit para bayaran yun. So anong nangyari? May utang ka pa rin. Minsan, mas malaki pa dahil sa interest. Hindi ka umahon. Umiikot ka lang. Pangalawang mali, wala kang malinaw na plano. Basta nagbabayad ka lang kung kailan may extra, kung kailan maalala. Pero ang problema, kung wala kang system, wala kang direksyon. Parang naglalakad ka ng nakapikit, umaasa ka lang na makarating ka sa tamang lugar. Kung walang direksyon ng pera mo, wala ring direksyon ng future mo. Pangatlong mali, yung mindset na okay na yan, minimum lang muna. Gets ko. Minsan yun lang talaga ang kaya. Hindi naman kita ginajudge, pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Kapag minimum lang ang binabayaran mo, hindi mo talaga binabawasan yung utang mo. Binabayaran mo lang yung interest. Halimbawa, may utang ka na 20,000 pesos, tapos minimum payment mo 1,000 pesos. Akala mo nababawasan na, pero ang totoo, malaking parte nun, interest lang. Ibig sabihin, kahit nagbabayad ka, parang wala rin nangyayari. Yun yung dahilan kung bakit maraming taon na may utang pa rin ng iba. Hindi dahil hindi sila nagbabayad, kundi dahil minimum lang lagi. Habang tumatagal, mas lalo kang nalulubog. Hindi ka umaasenso. Binibili mo lang ang oras para hindi ka ma-default. So, kung gusto mong makaahon, hindi sapat na okay na yan mindset. Kailangan mong maging intentional sa pagbabayad. Pang-apat, may utang ka na nga pero same lifestyle pa rin. Same gastos, same habits, same decisions. Kain sa labas kahit kaya naman magluto. Online shopping kapag bored. Add to cart, tapos check out agad. Mga deserve ko to moments. Alam mo, walang masama mag-enjoy. Pinaghirapan mo yan. Pero kung baon ka sa utang, iba muna ang priority mo ngayon. Hindi pwedeng gusto mong makaahon pero ayaw mong mag-adjust. Hindi ka makakaahon kung hindi ka willing magbago kahit pansamantala. Yung lifestyle mo ngayon, yan din ang dahilan kung bakit ka nandyan. So kung gusto mong magbago ang resulta, kailangan mong baguhin ang ginagawa mo araw-araw. So ngayon, alam mo na kung ano yung mga bagay na humihila sa iyo pababa. Alam mo na kung ano yung mga habits na unti-unting sumisira sa finances mo. Pero ang tanong, handa ka bang baguhin yon? Kasi, real talk, hindi madaling magbago. Mas madaling sabihin na, next time na lang. Mas madaling sabihin na, okay lang yan, babawi ako. Pero ilang beses mo na bang sinabi yun sa sarili mo? Ilang buwan na? Ilang taon na? Ganun pa rin ba ang situation mo? Hindi kita sinisisi. Pero gusto kitang tulungang maging honest sa sarili mo. Kasi hindi sapat na alam mo lang ang mali. Maraming tao, alam na nila kung ano ang dapat gawin. Alam nila na kailangan magtipid. Alam nila na kailangan magbayad ng utang. Alam nila na kailangan magbago. Pero wala pa rin nangyayari. Ang magpapabago ng buhay mo, hindi awareness, kundi action. Kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano ka pa kadaming alam, kung wala kang ginagawa, walang magbabago. So ngayon, huwag na nating patagalin pa. Bigyan kita ng system na simple, na practical, at kaya mong gawin. Step by step, kahit maliit lang ang kita mo. Kahit nagsisimula ka pa lang, simulan natin. Unang step, ilista mo lahat ng utang mo. Lahat, kahit gaano kaliit. Isulat mo. Magkano? Interest? Due date. Kasi hindi mo maaayos ang problema kung hindi mo nakikita ng buo. O minsan nakakatakot makita yung total. Pero mas nakakatakot yung wala kang ginagawa. Pangalawa, kailangan mong ihinto muna ang pagdagdag ng utang. Kahit gaano kaganda ang plano mo, kung nadadagdagan pa rin ang utang mo,
hindi ka talaga makakaahon. Parang nagtatanggal ka ng tubig sa bangka, pero may butas pa rin. Pangatlo, gamitin mo ang snowball method. Ganito lang yan. Unahin mong bayaran yung pinakamaliit na utang mo. Tapos pag natapos mo na, ilipat mo yung binabayad mo sa next. Hindi to tungkol sa math, kundi sa momentum. Kasi every time may natatapos kang utang, mas nagkakaroon ka ng confidence na kaya mo. Pang-apat, kailangan mong mag-cut ng gastos. Hindi forever, pero kailangan ngayon. Less kain sa labas, tanggal muna subscriptions, iwas impulsive buying, temporary sacrifice for long-term freedom. Hindi ito madali, pero tanungin mo sarili mo, gusto mo bang manatili sa utang o gusto mong makalaya? Panglima, maghanap ka ng paraan para madagdagan ang income mo. Kasi real talk, hindi sapat ang pagtitipid lang. Halimbawa, online sideline, freelance, buy and sell. Mas mabilis kang makakaahon kung may extra kang pumapasok na pera. Gusto kong tandaan mo ito, hindi ka mahirap dahil may utang ka. Maraming tao ang nagkakautang. Normal yan. Minsan dahil sa emergency, minsan dahil sa maling desisyon. Pero mananatili kang mahirap kung wala kang gagawin para baguhin ang sitwasyon mo. Kasi walang magbabago kung pareho pa rin ang ginagawa mo araw-araw. Kung gusto mong matutunan kung paano mag-manage ng pera, paano mag-ipon, at paano mag-invest kahit maliit lang ang puhunan, subscribe ka lang sa channel na ito. Dito, step by step nating aaralin yan. Simple lang, practical, at para sa totoong buhay.